Okay. Kung merong inverse ang addition at saka subtraction, meron din inverse ang multiplication. Kaya the inverse of multiplication is division. Kaya kung dinivide ko by itself, magiging 1 ang answer. Yan yan. Ang inverse of division is multiplication. Kailangan nyo ito intindihin pag nagsasolve ng equation. Kaya tignan natin. Halimbawa dito, no, meron kayong negative 2.1 times x. Ibig sabihin yan is equal to 0.42. Kita nyo, kahit wala silang sinasabi doon, meron silang multiplication doon. Kaya kung meron kayong multiplication, para maging x lang ito kasi yung hangarin natin lagi maging x yan. Kaya pag gusto kong maging x lang yan, kailangan i-divide ko at 1x. Ibig sabihin nito, pag walang nakalagay 1x. Kaya pag gusto kong maging 1 lang itong negative 2.1, kailangan kong i-divide sa sarili niya. Kaya naging 1 na. At dahil equation ito, kung ano man yung ginawa ko sa left side, kung magdi-divide ako sa left side, kailangan din ako mag-divide sa right side. Negative. Negative 2.1. Kaya, yun, naging x na yan. Wala na yun. X na yun. Naging 1 na. Kapag isulat ko lang ulit para makita ninyo. Negative 2.1. Ay, bakit sanay ako dito sa Sweden. Kamatekan kasi, comma ang gamit namin dito sa Sweden. Bear with me with that. Sorry. At 2.1. Here, 2.1 also. 2.1. Okay. Kung meron kayong tenths, kailangan, kung gusto nyo hindi masyadong mahirap, so, magtanggal, gawin yung whole number. Yung numerator. Hindi yung denominator. Yung denominator. Yung vocabularies ko, medyo natanggal na. Kaya pag nangyari yan, ayaw kong mag-equal doon. Pag nangyari na yon, so ganito na yung itsura nito. 4.2 divided by negative 21. Maglagay na lang ako ng negative doon. Kaya, pag dinivide ko yan, zero. Ano na yan? 42. 5. 42 divided by 21. 2. 0.2. Yeah. 0.2. Negative, sorry. Tanggalin ko. 0.2. Nakalimutan ko yung calculator ko. Negative 0.2. Sa work ko kaya. I-check nyo na lang. Kung tama, negative 0.2 multiplied by negative 2.1, I hope positive 0.42. Tignan natin ito. Fraction, ibig sabihin division din. Kaya kung meron kayong ganito, kailangan yung gamitin yung inverse ng division. Yan ay multiplication. Kaya gusto kong ulit magkaroon ng only x dito. Kaya kung meron akong 5 sa denominator, kailangan meron din akong 5 sa numerator para maging 1. Nag-multiply ako ng 5 yan, kailangan mag-multiply din ako ng 5 sa right hand. Kaya magiging
50. Try nyo. 50 divided by 5 is equal to, negative 10, sorry. Negative 50. Siguro gamitin ko ganyan. Ano bang gamit ninyo ngayon sa Pilipinas? Mas maganda, i-con ko na lang. Parenthesis na lang para mas madalis tingnan. Mas magandang tingnan. Point kasi gamit namin dito, medyo magkamakamali na dahil point din ang gamit sa decimal. Kaya, okay na yan. Ganito na. Siguro sa tingin nyo, very easy. Ang bilis-bilis. Pero, pag naging complicated na yung equation nyo, maganda na. Alam nyo yung basic talaga para sundan nyo lang.